Martial Pick, Kabanata 5345. Sir, pakiting ng mabuti. Tuwang-tuwa ang feudal lord matapos marinig na sinabi ni Yang Kai na natagpuan ng mga territory lords kung paanong misteryosong lumitaw at nawala ang old ancestor. Mataimtim na tumanggo si Yang Kai. Ang bagay na ito ay confidential, kaya bago umalis, inutusan ni Sir Che Kung ang outer ring na feudal lords na gamitin ang Black Ink Nest para magsagawa ng masusing paghahanap. Maghanap ng ano? Tanong ng feudal lord sa mahinang boses. Para sa isang tiyak na bagay. Habang nagsasalita, kinuha ni Yang Kai ang isang space beacon at ibinigay ito sa feudal lord. Ito. Ano ito? Kinuha ito ng feudal lord at maingat na sinuri, ngunit wala siyang nakitang espesyal tungkol dito. Magiliw na ipinaliwanag ni Yang Kai. Wala rin akong ideya kung ano ito, ngunit dapat malaman ng mga territory lords. Ang mapapatunayan ko ay kahit papaano ay ginagamit ng old ancestor ang bagay na ito upang maglakbay sa paligid ng Royal City. May kakaibang enerhiya na nananatili sa paligid nito. Bulong ng feudal lord. Matiag ang idinagdag ni Yang Kai. Dapat ito ang enerhiya ng Space Principles. Space Principles. Agad na napagtanto ang feudal lord. Kaya ganyan yan. Malinaw, hindi siya pamilyar sa Space Principles. Dapat ay marami ang mga bagay na ito sa paligid ng Royal City, kaya dapat nating maingat na hanapin ang mga ito. Dagdag pa rito, nais kong hilingin kay Sir Maobo na lumabas sa Black Ink Nest para maisaulo niya ang aura nito, dahil si Sir Maobo ang namamahala sa Black Ink Nest. Mas madaling mag-imbestiga gamit ang kapangyarihan ng Black Ink Nest. Tumanggo ang feudal lord at ibinalik ang space beacon kay Yang Kai. Sandali lang, pupuntahan ko si Brother Maobo. Maraming salamat. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Ang feudal lord ay pumasok muli sa Black Ink Nest at bumalik kasama ang isa pang feudal lord ilang sandali, na iniunat ang kanyang kamay kay Yang Kai matapos siyang makita. Ipakita mo sa akin. Casual na naghagis si Yang Kai habang sinasabi niya, ngumingiti. Sir, pakiting ng mabuti. Sa susunod na sandali, lumipad ang 10 space beacon patungo sa dalawang feudal lords. Ang dalawang Black Ink Clan feudal lords ay nagulat. Napakarami. Kudlit. Ito ay totoo lalo na para sa feudal lord na nakipag-usap kay Yang Kai kanina. Naisip niya na dahil ginamit ito ng old ancestor sa paglalakbay, ito ay tiyak na napakahalaga at bihira. Ngunit laking gulat nila, biglang inihagis ni Yang Kai ang mahigit 10 sa kanila. Bago pa nila maisip ang anumang bagay, ang mga space beacon ay biglang nagsimulang magpalabas ng kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya, at kaagad pagkatapos, sunod-sunod na lumitaw ang mga figure mula sa manipis na hangin. Ang bawat space beacon ay tumutugma sa isang figure. 10 space beacon ay katumbas ng 10 tao. Gayun din, ang nakapalibot na espasyo ay agad na tumigas, na nagbibigay sa Black Ink Clansmen ng pakiramdam na nahulog sa kumunoy. Ano ang nangyayari? Ang dalawang feudal lords ay lubos na nalito, at gayon din ang high-grade at low-grade Black Ink Clansmen. Patayin. Sigaw ni Yang Kai habang itinutok ang kanyang sibat kay Maobo. Siya ang master ng Black Ink Nest, kaya hanggat siya ay ibinaba, walang dapat ikatakot. Sa sandaling lumitaw si Chai Fang at ang iba pa, naghiwa-hiwalay sila sa lahat ng direksyon. Si Chai Fang at ang dalawa pang 7th grade masters ay direktang kinasuhan ang isa pang feudal lord, na nagsumite ng iba't ibang mga paghihigpit na pamamaraan. Ang iba pang 7 7th grade Heaven Opening Realm masters ay parang mga lobo sa kawan ng mga tupa, walang awa na kinakatay ang high-grade at low-grade Black Ink Clansmen. Kayo. Tao. Takot na sigaw ni Maobo. Kung hindi pa niya alam na nahulog siya sa bitag ng tao sa puntong ito, buong buhay niya ay nabuhay siya ng walang kabuluhan. Ang hindi niya maisip ay kung paanong ang isang tao, na mukhang isang Black Ink disciple, ay maaaring maging isang normal na tao. Magkagayunman, hindi naman mabagal ang kanyang mga galaw. Agad, ang kanyang kamalayan ay nakipag-ugnayan sa Black Ink Nest at sa susunod na sandali, ang higanteng flower bud na hugis pugad ay nagsimulang manginig ng bahagya habang ang napakalaking halaga ng Black Ink Strength ay lumundag patungo sa kanya. Tulad ng maaaring gamitin ng Royal Lord ang kapangyarihan ng kanyang Black Ink Nest sa Royal City para dagdagan ang kanyang lakas, magagawa rin ito ng mga feudal lords. Siyempre, ang pagpapalakas ng lakas na natanggap nila ay hindi kasing kahulugan ng Royal Lords. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, ang feudal Lord Maobo ay kailangang ilabas lahat. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang sibat ni Yang Kai ay mas mabilis. Madali nitong winasak ang dali-daling nagkupot na defensive barrier ni Maobo at diretsyong tumusok sa kanyang noo. Nanlaki ang mga mata ni Maobo sa hindi makapaniwala.
Hindi siya maituturing na mahina sa mga feudal lords, at personal pang ang nakapatay ng isang 7th grade human sa one-on-one na labanan noong nakaraan. Gayunpaman, ngayon, ang kanyang kalaban ay isang 7th grade human lamang, ngunit hindi niya napigilan ang tulak ng sibat na iyon. Isang malakas na shockwave ang lumipad palabas habang ang ulo ni Mao Bo ay sumabog, nag-iwan ng walang ulo na bangkay na lumulutang na walang buhay sa kawalan. Ang nanginginig na Black Ink Nest ay agad na kumalma matapos mawalan ng kontrol. Si Yang Kai short forward, dinurog ang walang ulo na bangkay ni Mao Bo bago sumugod sa Black Ink Nest. Maaaring may iba pang Black Ink clansmen sa loob ng Black Ink Nest, kaya mabilis siyang pumasok sa loob para kontrolin ito ng buo. Hindi niya kailangang pangasiwaan ang labanan sa labas. Si Chai Fang at ang iba ay may ganap na kalamangan at aalagaan ito ng maayos. Mayroon talagang ilang high-grade Black Ink clansmen sa loob ng Black Ink Nest, ngunit wala sa kanila ang nasa core area. Si Mao Bo ay palaging nananatili sa loob ng Black Ink Nest. Dahil dito, ang high-grade Black Ink clansmen ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit ano sa labas ng kanilang jurisdiction. Si Yang Kai ay nagpatuloy sa pagpatay gamit ang kanyang sibat. Matapos niyang kumpirmahin na ang lahat ng Black Ink clansmen sa Black Ink Nest ay nalipol na, siya ay lumabas ng basta-basta. Tapos na ang labanan sa labas nang dumating siya. Ang 10 high-grade Heaven Opening Realm Masters ng Old Turtle Squad ay higit pa sa sapat upang harapin ang nag-iisang feudal lord at isang grupo na mas mababa sa 50 mas mahinang Black Ink clansmen. Ang feudal lord na namuna kay Yang Kai dito ay nahulog sa kamay ni Chai Fang at ng 2 pang 7th grade masters sa wala pang 5 paghinga habang ang natitirang maliit na prito ay hindi nakapagdulot ng anumang gulo. Sa oras na lumabas si Yang Kai mula sa Black Ink Nest, hindi lamang naalis ang lahat ng Black Ink clansmen, maging ang larangan ng digmaan ay nilinis na ni Chai Fang at ng iba pa. Halika sa loob. Sumenya si Yang Kai sa lahat. Si Chai Fang at ang iba ay pumasok sa Black Ink Nest sa isang file. Matapos makapasok sa Black Ink Nest, pinakawalan ni Chai Fang ang Old Turtle Squad's warship habang ang lahat ay lumapag sa deck, nakatingin sa isa't isa, ngiti-ngiti. May problema ba? Tanong ni Chai Fang sa mahinang boses. Umiling si Yang Kai. Ayos lang. Ang labanan ay natapos ng napakabilis. Bilang karagdagan, medyo may kaunting distansya sa pagitan nila at ng isa pang Black Ink Nest, kaya hindi umabot sa kanila ang resulta ng kanilang labanan. Dadalhin ko ang iba. Sabi ni Yang Kai bago ay activate ang space principles at nawala sa hangin, nag-iwan lamang ng isang space beacon. Ilang sandali lang ay bumalik si Yang Kai. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang portal sa kanyang miniature habang ang 40 katao ay sunod-sunod na lumabas. Sila ang mga miyembro ng Old Turtle Squad. Dati, ang lahat ng mga miyembro ng Old Turtle Squad sa ibaba ng 7th grade ay naiwan sa Dawn Squad upang mapadali ang mabilis na pag-deploy. Ngayong nakuha na nila ang Black Ink Nest na ito, kailangan nila ang buong Old Turtle Squad para bantayan ito, kaya naman dinala ang mga natitirang miyembro. Ang Black Ink strength sa loob ng Black Ink Nest ay medyo siksik at malakas, kaya kahit isang 7th grade master ay mahihirapang tiisin ng mahabang panahon. Maaaring magbigay ng tulong ang Purifying Black Ink Pill, ngunit hindi ito angkop para sa isang pinahabang pananatili sa isang lugar na puno ng Black Ink strength. Ang isang warship, sa kabilang banda, ay maaaring magbigay ng matatag na proteksyon. Hanggat nananatiling buo at aktibo ang defensive array ng warship, walang panganib na masira ng Black Ink strength. Hindi huminto si Yang Kai para magpahinga matapos tulungan ang Old Turtle Squad na tumira sa Black Ink Nest at agad na tinungo ang ikatlong target. Ang paglalakbay na ito ay mas madali kaysa sa nakaraan, salamat sa kanyang naunang karanasan. Nang makipagkita siya sa pangkat ng Black Ink Clan, na dumating upang imbestigahan ang sitwasyon, hindi sinabi ni Yang Kai na narito siya upang mangolekta ng mga supply. Total medyo delikado ang ganyang palusot. Kung ang feudal lord na una niyang pinatay ay nakolekta na ang mga mapagkukunan mula dito, kailangan niyang makabuo ng isang bagong kwento upang makawala dito. Ang pagsasabi na natuklasan ng Royal City kung paano misteryosong lumitaw at nawala ang Old Ancestor, at nais na ang lahat ng feudal lords na namamahala sa Black Ink Nest sa panlabas na ring ay magsagawa ng magkasanib na paghahanap ay isang mas magandang dahilan. Gaya ng inaasahan, hindi ito hinala ng Black Ink Clan. Hindi lamang sila naging kain na hinala, sila ay naging lubos na nasa sabik. Para sa kanila, kung masisiwalat nila ang mga misteryo kung paanong ang Old Ancestor ay random na nagpapakita sa labas ng manipis na hangin, magkakaroon sila ng mas ligtas na kinabukasan. Pagkarating sa harap ng pangatlong Black Ink Nest, gumamit si Yang Kai ng balita tungkol sa space beacons para madaling maakit ang Master of the Black Ink Nest, at gamit ang parehong trick,
inihagis ni Yang Kai ang isang dakot ng space beacons at sumalakay. Ngunit nakikipagtulungan siya sa squad ni Magaw sa pagkakataong ito. Ang lahat ng Special Operations Squad ay halos pare-parehong malakas, maliban sa Dawn Squad ni Yang Kai, na mas malakas dahil sa huli. Sa pakikipagtulungan ng 10 7th Grade Masters, ang Black Ink Clansmen na nagbabantay sa Black Ink Nest na ito ay mabilis na nabura. Dahil dito, matagumpay na nasakop ang ikatlong Black Ink Nest. Ang tatlong katabing Black Ink Nests ay sumasakop sa medyo malawak na bahagi ng linya ng depensa ng Black Ink Clan. Ngayong nahuli na sila, may lumabas na butas sa detection net. Hanggat bahagyang nakabalat kayo ang Great Evolution Pass, magagawa nitong dumaan sa butas na ito at sumugod sa likuran ng linya ng depensa ng Black Ink Clan nang hindi natukoy. Malinaw, ang Great Evolution Pass ay dapat may ilang uri ng illusion array na naka-install dito, kaya ang pagbabalat kayo sa sarili ay magiging isang piraso ng cake. Nasakop na nila ngayon ang tatlong Black Ink Nests. Ang Dawn Squad ay pumwesto sa isa, ang Old Turtle sa isa pa, at ang Profound Wind Squad sa huli. Naging maayos ang mga bagay mula sa sandaling iyon, ngunit mahirap sabihin pagkatapos ng ilang oras na lumipas. Tiyak na maghay-hinala ang Black Ink Clan kung ang tatlong Black Ink Nest ay tumahimik ng masyadong mahaba, ngunit hindi dapat maging problema ang pagkaantala sa mga bagay sa loob ng 10 araw o kalahating buwan. Ang Great Evolution Pass ay dadating na sana sa kalahating buwan. Hanggat ang Great Evolution Pass ay maaaring dumaan sa linya ng depensa, ang Dawn Squad at ang iba pang mga squad ay kailangan lamang na panatilihin ang pagkilos na ito sa loob ng ilang araw. Kahit na napansin ng Black Ink Clan pagkatapos nito, huli na ang lahat. Magiging mahirap para sa kanila na tumugon sa oras. Sa pinakakaunti, magiging mahirap para sa mga puwersa ng Black Ink Clan na nakatalaga sa perimeter na magmadaling bumalik upang tumulong sa pagtatanggol sa Royal City. Dahil dito, hihina ang puwersa ng Royal City. Noong una, naisip ni Yang Kai na sapat na ang pagbaba sa tatlong katabing Black Ink Nest, dahil ito rin ang minimum na kinakailangan para sa Great Evolution Pass para tahimik na makalusot sa linya ng depensa ng kaaway. Ngunit ngayong mayroon na siyang napakahusay na diskarte, naramdaman ni Yang Kai na kaya niyang sakupin ang karagdagang Black Ink Nest. Hindi naman sa ayaw na niyang mag-takedown pa pagkatapos noon, kulang na lang siya sa lakas ng tao. Sa ngayon, ang bawat isa sa tatlong squad ay nagbabantay sa isang Black Ink Nest, habang siya lang ang maaaring magbantay sa pang-apat. Kung kukuha siya ng ikalimang bahagi, wala nang matitirang magbabantay dito. Pagkatapos ng lahat, magiging mahirap para sa iba na magtagal sa Black Ink Nest nang walang proteksyon ng isang warship. Tatlong Black Ink Nest ang pinakamababang kinakailangan. Kung mayroong 4, natural na mas maganda ito, dahil mas malaki ang margin para sa error. Nang makapagdesisyon na si Yang Kai, nagbigay ng payo si Yang Kai sa Dawn Squad bago nagpatuloy sa kanyang paglalakbay ng walang sandali ng pagkaantala. Ang ika-4 na Black Ink Nest ay madaling naalis, tulad ng naunang dalawa. Ang kailangan lang gawin ni Yang Kai ay gamitin ang Space Beacon bilang isang halimbawa. Ang Black Ink Clansmen na nasa linya ng depensa ay labis na nag-aalala tungkol sa Old Ancestor, kaya nang mabalitaan nilang nalutas na ng mga Territory Lords ang misteryo ng misteryosong hitsura at pagkawala ng Old Ancestor, sila ay tuwang-tuwa, na madaling naakit ang Feudal Lord na nagbabantay. Ang Black Ink Nest. Ngunit hindi niya inaasahan na sasalubungin siya ng sibat ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito, si Shenao ng Dawn Squad at ang iba pa ay nakipagtulungan sa kanya. Matapos alisin ang Black Ink Nest, hindi na natili ang mga miyembro ni Dawn at sa halip ay ginamit ang kanilang Universe Transference Law para bumalik sa Dawning Light. Si Yang Kai ay nanatiling mag-isa sa Black Ink Nest, sinusubaybayan ang sitwasyon sa panlabas na ring. Nanatiling kalmado at payapa ang lahat sa mga sumunod na araw. Paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan siya sa tatlong squad, ngunit walang kakaibang nangyari sa kani-kanilang lugar. Marshall Pick, Kabanata 5346. Ang mensahe ni Yao Kangcheng. Ang Black Ink Clan ay tila walang gaanong pakikitungo sa isa't isa. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, lahat ng Black Ink Clansmen sa loob ng Black Ink Nests na ito ay labis na nag-iingat sa Old Ancestor. Kung kaya nilang magtago sa kanilang Black Ink Nests, sino ang handang lumabas? Maging ang mga Feudal Lords na lumabas upang mangolekta ng mga supply ay nasa gilid. Nang sabihin ni Yang Kai ang Feudal Lord ng pangalawang Black Ink Nest, na si Jiuka Feudal Lord ay natatakot sa Old Ancestor at hiniling sa kanya na pumunta, maaaring ito ay isang casual na dahilan, ngunit ito ay malinaw na hindi isang hindi malamang na senaryo. Kung hindi, ang Feudal Lord ay hindi magpapakita ng ganoong ekspresyon. May 10 araw pa bago dumating ang Great Evolution Pass. Ngayon,
Habang nakaupo si Yang Kai sa Black Ink Nest, sinusubaybayan ang mga galaw ng kanyang paligid, biglang nagkaroon ng banayad na reaksyon ng isang space beacon sa kanya. Marami siyang space beacon sa kanyang pag-aari, karaniwang sa set ng dalawa, na tumutugma sa isa't isa. Kapag hindi ginagamit ang mga ito, kadalasan ay iniimbak niya ang mga ito sa kanyang miniature universe. Ngunit itinago ni Yang Kai ang ilan sa kanya. Ang mga space beacon na ito ang ginamit para makipag-ugnayan sa iba pang Special Operations Squads at Great Evolution Pass. Hindi niya mailagay ang mga ito sa kanyang miniature universe, kung hindi, ang world barrier ay ihihiwalay sa labas ng mundo at ang iba ay hindi makontak sa kanya. Pagkatapos ng mabilisang pagsusuri, agad na napansin ni Yang Kai na ang space beacon ay nakalink sa Snowwolf Squad. Ang Snowwolf Squad ay mas lumalim sa linya ng depensa ng Black Ink Clan, at wala ng mensahe mula sa kanila mula noon. Upang maiwasang ilantad ang kanilang kinaroroonan, si Yao Kangcheng ay nagkusa na putulin ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ngunit ngayon, biglang nagpadala ng mensahe si Yao Kangcheng. Malinaw, tiyak na nakahanap sila ng isang bagay na nagkakahalaga ng pag-uulat. Kaagad na kinuha ni Yang Kai ang space beacon nang lumitaw ang isang jade slip sa kanyang harapan sa susunod na sandali. Nahuli ni Yang Kai ang jade slip at iniskan ito gamit ang kanyang divine sense. Ang kanyang ekspresyon ay naging solemne sa sandaling iyon. Royal Lord. Mayroon lamang isang napakasimpleng mensahe sa jade slip, wala nang iba pa. Royal Lord. Bakit biglang binanggit ni Yao Kang ang Royal Lord? Gusto niya bang mag-ingat tayo sa kanya? Kudlit. Higit pa rito, ito ay isang napakaikling mensahe, na parang nagmamadali si Yao Kangcheng. Kung hindi siya nagpadala ng ganoong kaikling mensahe. Dapat itong mapansin na ang pag-record ng isang mensahe sa isang jade slip ay isang bagay lamang ng isang flash ng pag-iisip. Maaari itong ituring na napakabilis ng kidlat, kaya bakit ang mga salitang Royal Lord lang ang naitala ni Yao Kangcheng at wala ng iba pa? Biglang nakaramdam ng masamang pakiramdam si Yang Kai, ngunit hindi niya sinubukang kontaken ang kabilang partido sa isang sandali ng pag-aalala. Maaaring nakatagpo si Yao Kangcheng ng ilang uri ng panganib para sa kanya na magpadala ng mensahe sa sobrang pagmamadali. Kung padalos-dalos siyang nakipag-ugnayan sa kanya ni Yang Kai, maaaring ilantad nito ang lokasyon ng Snowwolves. Isa ngayon, ang magagawa ko lang ay maghintay na makontak niya ako. Kudlit. Naging malungkot si Yang Kai habang hawak niya ang space beacon, matiyagang naghihintay. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Walang nangyari. Sa wakas, pagkaraan ng 3 araw, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yang Kai bilang pagbibitiw. Dahil hindi siya nakipag-ugnayan sa kanya ni Yao Kangcheng sa 3 araw na ito, nangangahulugan iyon na nasa panganib pa rin siya, o nakatagpo siya ng isang uri ng kasawian. Maaaring walang anumang Black Ink Nest sa inner circle ng Black Ink Clan's defense line, na ginagawa itong medyo mahirap mahuli, ngunit ito ay talagang mas mapanganib dahil, kung sila ay gumawa ng anumang mga pagkakamali, ito ay magiging mahirap na makatakas. Alam ito ni Yang Kai, at gayon din si Yao Kangcheng. Magkagayunman, dahil hindi umalis ang Territory Lords sa Royal City maliban kung pinilit sila ng sitwasyon, hindi magiging imposible para sa Snowwolves na makatakas dahil sa kanilang lakas, kahit na nakatagpo sila ng ilang uri ng panganib. Maliban na lang kung napapaligiran sila ng napakaraming feudal lords. Nang si Yao Kangcheng ay nagpadala ng mensahe na nagsasabi na dadalhin niya ang Snowwolf Squad ng mas malalim sa likod ng linya ng depensa, isinasaalang-alang din ni Yang Kai na dalhin ang Dawn Squad ng mas malalim sa teritoryo ng kaaway. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space at may kaunting karanasan sa pagtakas mula sa mortal na panganib. Masasabing bihasa siya sa sining ng pagtakas. Sa kasamaang palad, pinutol na ni Yao Kangcheng ang pakikipag-ugnayan sa kanya bago niya ito may mungkahi. Hindi naabot ni Yang Kai ang nauna at wala siyang ibang pagpipilian kundi iwan siya sa sarili niyang mga aparato. Noong una, inakala ni Yang Kai na kahit na mahuli si Yao Kangcheng, hindi siya malalagay sa anumang kritikal na panganib, ngunit sa hitsura nito, ipinagwalang bahala niya ang mga bagay-bagay. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang divine sense para i-activate ang space beacon, ngunit gaya ng inaasahan niya, wala siyang natanggap na tugon. Maaaring dalawa lang ang dahilan nito. Ang isa ay ang space beacon ay nawasak, at ang isa ay ang Yao Kangcheng ay naglagay nito sa kanyang miniature universe o space ring, kaya hindi niya ito maabot. Hindi naman big deal kung ito ang huli. Nangangahulugan ito na tiyak na nagtatago si Yao Kangcheng kasama ang Snowwolf Squad, ngunit kung ito ang una. Kung gayon ang mga bagay ay medyo nakapipinsala para sa Snowwolves. Ano ba talaga ang na-encounter niya? Ano ang ibig niyang sabihin sa Royal Lord?
Si Yao Kangcheng ba ay tumakbo sa Royal Lord? Kung talagang tumakbo siya sa Royal Lord, ito ay ibinigay para sa Snow Wolf Squad na hindi makatakas. Gaano man kalubha ang mga pinsala ng Royal Lord, ang isang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo. Ang isang Royal Lord ay hindi isang tao na maaaring hamanin ng isang 7th grade master. Kahit si Yang Kai mismo ay maaaring hindi makatakas kung talagang nakatagpo siya ng isang Royal Lord. Napakalaki ng agwat sa pagitan nila, kaya ang Dao of Space ay maaaring walang silbi. Kung si Yang Kai ang nasa lugar ni Yao Kangcheng, nahaharap sa tiyak na kamatayan, o mas masahol pa, mahuli, sinira sana niya ang Space Beacon, at nagpakamatay kung kinakailangan. Dahil kung siya ay nahuli ng Black Ink Clan at naging Black Ink Disciple, malalantad ang operasyon ng Great Evolution Pass, at masasayang ang lahat ng kanilang mga plano at paghahanda. Ang pagsira sa Space Beacon ay masisiguro rin ang kaligtasan ng iba pang squad. Sa pamamagitan lamang ng pagyakap sa kamatayan ay mapipigilan nila ang balita ng sorpresang pag-atake ng Great Evolution Pass na mahulog sa mga kamay ng kaaway. Alam na alam ito ng bawat kawal ng tao at handang ibigay ang kanilang buhay kung kinakailangan. Ngunit paano nakatagpo ni Yao Kangcheng ang Royal Lord? Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay hinaharas ang Royal Lord sa nakalipas na 2 siglo, lalo na sa usapin ng Great Evolution Pass, Core. Nakipag-away pa siya sa Royal Lord ng ilang beses sa mga nakalipas na taon, na ginagawang imposible para sa huli na makabawi mula sa kanyang mga pinsala at pinilit siyang lumubog sa Royal City upang protektahan ang kanyang sarili. Sa pamamagitan lamang ng paghiram ng kapangyarihan ng kanyang Black Ink Nest sa Royal City makakalaban ng Royal Lord ang Old Ancestor Xiao Xiao. Ang Royal Lord ay hindi makalayo ng napakalayo sa Royal Lord, dahil ang paggawa nito ay katulad ng panliligaw sa kamatayan. Logically speaking, gaano man kabilis ang Snow Wolf Squad, hinding-hindi sila lalapit sa Royal City. Kaya, hindi sila maaaring tumakbo sa Royal Lord. Gayunpaman, ang mensaheng ipinadala ni Yao Kangcheng ay naglalaman ng mga salitang Royal Lord. Ano ang nangyayari? Ligtas ba ang Snow Wolf Squad? Ano ang ibig sabihin ng Royal Lord? Naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng ulo, ngunit wala siyang mahanap na anumang palatandaan. Kinailangan niyang bantayan ang Black Ink Nest na inookupahan niya at hindi siya makapaglibot para mag-imbestiga. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ipinaalam ni Yang Kai kina Chai Fang at Magaw ang tungkol sa mensahe ng Snow Wolf Squad at sinabihan silang mag-ingat dahil may kakaibang nangyayari sa panig ng Black Ink Clan. Nagpadala ng isa pang mensahe si Yang Kai sa Dawn Squad, kung saan dumating si Shen Ao sa tabi ni Yang Kai sa tulong ng mga Space Beacon. Nang magkita sila, hindi nag-aksaya ng oras si Yang Kai at direktang sinabi, "Brother Shen, guguluhin kita para pangalagaan ang lugar na ito at subaybayan ang sitwasyon sa labas. Kung mayroong anumang paggalaw, mangyaring ipaalam ka agad sa akin." Tumango si Shen Ao, "Sige. At saka, kapag sa tingin mo ay halos maabot mo na ang iyong limitasyon, kumuha ka ng ibang papalit sa iyo." Naiintindihan. Kailangang konektado ang isa sa Black Ink Nest para masubaybayan ang paligid, ngunit ang paggawa nito ay nagbigay daan sa Black Ink Strength na dahan-daang tumagos sa katawan ng isa. Bilang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ang cultivation ni Shen Ao ay hindi mahina sa anumang paraan, kaya kung uminom siya ng Purifying Black Ink Pill, maaari niyang labanan ang ganoong pagsalakay ng ilang sandali, ngunit hindi magtatagal. Kinailangan niyang hilingin sa iba pang miyembro ng Dawn Squad na palitan siya kung kinakailangan. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay masusubaybayan nila ang sitwasyon sa labas sa lahat ng oras, upang maiwasan ang sinuman na manghimasok. Ito ay isang bagay na walang pagpipilian si Yang Kai kundi ang magtanong. Kung gusto niyang malaman ang higit patungkol sa sitwasyon ni Yao Kangcheng, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa Black Ink Nest Space at tingnan kung makakakuha siya ng anumang kapakipakinabang na impormasyon. Kapag ang kanyang kamalayan ay konektado sa Black Ink Nest, ang kanyang kamalayan ay papasok sa Black Ink Nest Space. Sa sitwasyong ito, hindi niya magagawang maramdaman ang anumang nangyayari sa labas ng mundo. Kung may dumating na grupo ng Black Ink Clan upang tingnan ang lugar na ito, hindi may itatago ni Yang Kai ang mga bagay mula sa kanila, at kung aatakehin siya, maaaring hindi man lang siya makapag-react. Kaya, kailangan niya ng isang taong magtatago sa kanya bago pumasok sa Black Ink Nest Space. Kung hindi niya tatawagan si Shen Ao. Matapos gawin ang mga kinakailangang pag-aayos, agad na naglakad si Yang Kai patungo sa gitna ng Black Ink Nest. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo siya ng naka-cross-legged at bumantong hininga bago binuksan ang kanyang miniature universe at ikinonekta ang kanyang kamalayan sa Black Ink Nest, gamit ang kanyang World Force bilang tulay.
Ginawa ito ni Yang Kai ng higit sa isang beses, kaya tinatahak niya ang isang pamilyar na landas. Ilang araw ang nakalipas, nang makuha niya ang Black Ink Nest, ang ideya na gamitin ang pamamaraang ito para makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa Black Ink Clan ay sumagi sa isip ni Yang Kai, ngunit ito ay medyo mapanganib. Sa ngayon, ang pangunahing layunin ng 4 na scouting squads ay pagtatago, kaya ang hindi pagkuha ng anumang panganib ay ang mas mahusay na pagpipilian. Kaya, walang ginawang aksyon si Yang Kai nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, dahil ang Snow Wolf Squad ay tila nasa isang uri ng problema, at si Yao Kangcheng ay nagpadala ng isang misteryosong mensahe, wala siyang pagpipilian kundi ang makipagsapalaran at pumasok sa Black Ink Nest Space upang mag-imbestiga. Gayunpaman, hindi siya natatakot na ibigay ang kanyang sarili. Ang kaluluwa ng isang tao ay karaniwang makikita pagkatapos na pumasok sa Black Ink Nest Space, at dahil ang pagbabago-bago ng soul ng bawat tao ay iba-iba, kahit na ang isa ay maaaring kunin ang hitsura ng ibang tao, imposibleng gayahin ang aura ng ibang tao. Kaya, kung magkakilala ng mabuti ang dalawang tao, makikilala nila ang isa't isa sa isang sulyap. Ngunit sino ang makakakilala sa kanya sa mapahamak na lugar na ito? Marahil isa sa mga territory lord ay maaaring makilala siya. Kung tutusin, gumamit si Yang Kai ng maraming soul-rending thorns para mapinsala at mapatay pa ang ilang territory lords at 8th grade Black Ink disciples para makuha ang kontrol ng mid-grade Black Ink Nest sa Great Evolution Pass. Siguradong maaalala ng mga nabubuhay pa ang kanyang soul avatar. Magkagayunman, kung ang territory lord ay hindi dumating sa larawan, karaniwang walang makakakilala sa kanya. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Yang Kai na pinakamahusay na maging mas maingat, dahil ang kanyang kaluluwa ay napakalakas. Bagamat isa lamang siyang 7th grade master, ang kanyang soul ay maihahambing sa mga nasa 8th grade heaven opening realm o sa territory lords. Ang biglaang paglitaw ng isang kaluluwa ng ganoong kalibre ay tiyak na lalabas sa isang grupo ng mga feudal lord at kanilang mga nasasakupan. Nandito si Yang Kai para mangalap ng impormasyon, kaya ayaw niya ng anumang komplikasyon. Dahil dito, pinigilan ni Yang Kai ang kanyang spiritual energy sa abot ng kanyang makakaya at pumasok sa Black Ink Nest Space. Gaya ng dati, ang malawak na espasyong ito ay tila napakalaki, ngunit napakaliit din, nang walang anumang partikular na konsepto ng espasyo. Si Yang Kai ay walang anumang partikular na anyo, gumagalaw lamang bilang isang uri ng amorphous na ambon. Pagkatapos ng maikling pagsusuri, nalaman niya na walang maraming soul avatar sa Black Ink Nest Space, halos 30 lang sa kabuuan, at marami sa kanila ang nanatili sa pinakapangunahing anyo tulad niya. 30 ay medyo normal na figure, dahil ito ang espasyo ng isang mid-grade Black Ink Nest. Ang bawat mid-grade Black Ink Nest ay dapat magkaroon ng tungkol sa maraming low-grade Black Ink Nest na napisa mula dito. Karamihan sa mga taong nagpunta rito ay ang mga kaluluwa ng mga feudal lord sa ilalim ng parehong territory lord, ngunit mayroon ding high-grade Black Ink Clansmen, souls. Ang high-grade Black Ink Clansmen ay natural na hindi ang mga masters ng Black Ink Nests at inutusan lamang na manatili dito upang makipag-ugnayan sa iba pang Black Ink Nests. Masasabing marami sa mga soul avatar na naiwan dito ay hindi ang masters of the Black Ink Nests. Karamihan sa kanila ay inutusang manatili dito upang magpasa ng mga mensahe sa isang sandali at mangalap ng impormasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob si Yang Kai na pumasok sa lugar na ito. Kung magkakilala ang lahat ay nahuli na siya sa sandaling pumasok siya. Martial Pick, Kabanata 5347. Balita sa Royal Lord. Matapos makapasok sa Black Ink Nest Space, hindi agad kumilos si Yang Kai. Tahimik lang siyang naghihintay sa isang sulok, pinagmamasdan ng sitwasyon para bang naramdaman ng lahat na may bagong lumitaw, ang nakapalibot na divine senses ay lumipad, ngunit hindi nila siya pinansin. Bagamat karamihan sa mga soul avatar na pumapasok sa espasyong ito ay magkakilala, may ilang hindi pamilyar na mukha ang paminsan-minsan, kaya walang kakaiba tungkol dito. Palihim na nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Sa hitsura nito, matagumpay siyang nakapasok. Sa loob ng Black Ink Nest Space, paulit-ulit na umuusad ang divine senses gaya ng natural, ang iba't ibang soul avatar ay nakikipag-usap sa isa't isa. Ang ilang mga soul avatar ay hindi itinago ang kanilang mga iniisip mula sa mga tagalabas, na nagpapahintulot sa sinuman na basahin ang kanilang mga pagpapadala, ngunit mayroon ding iilan na palihim na nagpapadala ng mga mensahe sa pagitan ng mga kakilala. Kung ano ang pinag-uusapan nila, sila lang ang nakakaalam. Marami ring tao tulad ni Yang Kai na naka-idle lang sa tabi, hindi nakikilahok sa anumang chat. Dahil dito, hindi partikular na namumukod tangi si Yang Kai.
Matapos maghintay ng ilang sandali, sa wakas ay nagsimulang gumala si Yang Kai, binabasa ang mga mensahe sa paligid. Hindi siya nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon pagkatapos gumalagala sa loob ng kalahating araw. Ang pag-uusap sa pagitan ng mga Black Ink Clansmen na ito ay medyo halo. Ang ilan sa kanila ay nag-iisip kung paano nila sasalakayin ang 3,000 mundo ng lahi ng tao sa hinaharap at magtitipon ng malaking bilang ng mga Black Ink Disciples para Panginoon, habang ang iba ay nag-aalala tungkol sa sitwasyon ng Royal City. Pagkatapos ng lahat, ang Royal Lord ay malubhang nasugatan at ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ay nakulong. Kaya, ang sitwasyon ng Black Ink Clan ay medyo magulo. May iilan ding Black Ink Clansmen na tila masigasig na naglilinang. Pagkatapos ng isa pang kalahating araw, matagumpay na nakapasok si Yang Kai sa ilang grupo ng Black Ink Clan at nakipag-chat sa kanila. Sa pagtatapos ng araw, si Yang Kai ay nanirahan sa Black Ink Clan sa loob ng maraming taon, kaya medyo pamilyar siya sa kanilang mga gawi at pamumuhay. Dahil dito, hindi siya nagpahayag ng anumang mga pagkukulang. Kung may iba pa, tiyak na hindi sila makakasali sa mga pag-uusap na ito, at sa gayon ay hindi makakuha ng anumang impormasyon sa Black Ink Clan kapag nalantad nila ang mga kapintasan. Ang pag-uusap sa pagitan ng ilang Black Ink Clansmen ay muling nabago at sa wakas ay nagawa silang pangunahan ni Yang Kai sa paghahambing ng lakas. Idinagdag ni Yang Kai. Ang 7th grade humans ay katumbas ng feudal lords sa panig natin, habang ang 8th grade humans ay kapantay ng territory lords, ngunit kung talagang lumaban tayo sa isang human of equivalent realm, bihira tayong manalo. Napabuntong hininga siya ng malalim, nag-aalala siya para sa kinabukasan ng Black Ink Clan. Hindi sumang-ayon ang isa sa mga feudal lords. Wala na tayong magagawa dyan. Ang paglilinang ng tao ay pangunahing nakasalalay sa maraming akumulasyon sa paglipas ng panahon, kaya ang kanilang pundasyon ay mas matatag. Tayo, sa kabilang banda, ay maaaring gumamit ng Black Ink Nests para mabilis na mapataas ang ating lakas, kaya natural na kulang tayo sa paghahambing. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala kaming anumang mga pakinabang. Mabagal ang paglaki ng tao, at hindi madali para sa mga masters na lumitaw. Bagaman hindi rin ito madali para sa amin, mas mahusay kami kaysa sa tao sa bagay na ito. Sumang-ayon ang isa pang feudal lord. Tama, ang ating mga feudal lords ay maaaring hindi kalaban ng kanilang 7th grade master sa one-on-one fight, at kahit na ang ating territory lord ay maaaring hindi ang kanilang 8th grade masters na kalaban, ngunit tayo pa rin. Magkaroon ng kalamangan sa mga numero. Binuhusan sila ni Yang Kai ng isang balde ng malamig na tubig. Sinasabi na maraming territory lords sa Great Evolution Pass ang namatay sa labanan, at ang Royal City ay dumanas din ng napakalaking casualty. Bagamat maraming 8th grade masters mula sa human race ang namatay din, sa pangkalahatan, ang territory lords pa rin ang dumanas ng mas maraming casualty. Maraming pamilyar na mukha ang matagal nang nawala, at maging ang mga territory lords ay bumagsak, lalo pa ang mga feudal lords. Ang Black Ink Clansmen na masayang nakikipag-chat sa isa't isa ay biglang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad at wala ni isa sa kanila ang nakasagot. Naisip ni Yang Kai na ang lakas ng pag-iisip ng mga taong ito ay masyadong mahirap, paano sila susuko pagkatapos ng ilang salita. Nang makita ito, desidido siyang nagpatuloy sa pagpahid ng asin sa kanilang mga sugat. Sir Royal Lord Din. Sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat nating gawin sa hinaharap? Ang lahat ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga habang ang mga puso ng Black Ink Clansmen ay humihigpit. Isang feudal lord na tahimik sa lahat ng ito habang malamig na bamantong hininga. Paano kung ang mga tao ay malakas na ngayon? Maya-maya, magiging alipin natin sila. Umiling si Yang Kai, pinabulaanan. Hindi tayo maaaring maging bulag at mayabang. Bago kami inatake ng Human Race Army, akala namin lahat noon ay walang kabuluhan ang mga tao. Ngunit ngayon kami ay nakulong sa Royal City, at ginagawa namin ang lahat para bumuo ng isang linya ng depensa para pigilan ang mga tao sa pag-atake. Ang mga kalapit na feudal lords ay tumango lahat. Bago ang pagdating ng Great Evolution Army, ang Black Ink Clan ng Great Evolution Theater ay labis na ipinagmamalaki sa kanilang sarili, dahil sila lang ang theater na nakakuha ng Human Great Pass. Sa buong kasaysayan ng humans at Black Ink Clan, natalo lang ng humans ang Great Evolution Pass. Ang Black Ink Clan ay hindi kailanman nagawang ulitin ang gawaing ito sa alinmang ibang teatro. Ngunit ang Black Ink Clan dito ay ganap na narutan nang dumating ang Great Evolution Army. Sa huli, napilitan ang Black Ink Clan na iwan ang isang mid-grade Black Ink Nest at lahat ng kanilang 7th grade Black Ink Disciples para makatakas mula sa Great Evolution Pass. Bilang karagdagan,
Ang Royal City ay nagdusa ng napakalaking pinsala at mga casualty. Kung kaya nilang ibalik ang panahon, hindi na nila muling mamaliitin ang mga tao. Ang feudal lord na sumasalungat kay Yang Kai ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga bago samaway. Kailangan ang linya ng depensa. Mabuti kung hindi aatake ang mga tao, ngunit kung maglakas loob sila, tiyak na magdurusa sila. Nagtataka na nagtanong si Yang Kai. Bakit ang tiwala nitong si Sir? May mga espesyal na kaayusan ba ang ginawa ng mga nakatataas na hindi natin alam? Mapagpakumbaba ang tingin ni Yang Kai sa kanyang mukha habang nagtatanong habang ang iba sa pag-uusap ay naging curious din. Saglit na nag-alinlangan ang feudal lord, ngunit sa huli, sumagot siya sa mahinang boses. Hindi ko alam kung may mga naayos na ang mga nakatataas o hindi, ngunit ang royal lord. Mukhang nakabawi na. Ang puso ni Yang Kai ay sumikip ng mahigpit. Ang royal lord ay nakabawi na. Kudlit. Paano siya naka-recover? Kudlit. Impossible yan. Ang Royal Lord ay hindi nakapasok sa kanyang Black Ink Nest para magpagaling sa mga nakaraang taon dahil hindi siya binigyan ng pagkakataon ng Old Ancestor Xiao Xiao na gawin iyon. Imposibleng makabawi ang Royal Lord nang hindi nakapasok sa kanyang Black Ink Nest. Kudlit. Hindi lang ganoon ang naisip ni Yang Kai, ngunit ganoon din ang naisip ng iba pang mga feudal lords. Mabilis na nagtanong ang isa sa kanila. Gumaling na ba talaga ang Royal Lord? Tumpak ba ang balitang ito? Saan mo natutunan ang tungkol dito? Ang feudal lord na uutol, hindi makapagpaliwanag. Ang boses ni Yang Kai ay naging mabigat habang sinabi niya. Sir, ito ay may kinalaman sa royal lord, hindi ka maaaring magsalita ng irresponsible. Buti na lang sa pagitan natin, pero kung may mabalitaan tungkol dito, natatakot akong kondenahin ka ng territory lord sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Hindi alam ni Yang Kai kung talagang gagawin ng territory lords ang ganoong bagay, ngunit sa anumang kaso, ang paggawa ng malaking bagay ay kasalukuyang nakakabuti sa kanya. Nagmamadaling ipinagtanggol ng feudal lord ang kanyang sarili. Hindi ako nagsasalita ng walang kaparirikan, ito ay... Ano? Kaya lang. Ilang araw na ang nakalipas, mahina naming naramdaman ang aura ng pag-atake ng Royal Lord. Bagaman ito ay para lamang sa isang maliit na bahagi ng paghinga, ito ay tiyak na pag-atake ng Royal Lord. Nang marinig ito ng mga feudal lords, lahat sila ay labis na nasasabik at mabilis na nagtanong kung ito ay totoo o hindi. Natural na iginiit ng feudal lord na hindi lang siya ang nakadama nito dahil naramdaman din ito ng ibang feudal lord sa kanyang Black Ink Nest. Naduraj ang puso ni Yang Kai habang nagtanong. Ilang araw na ang nakalipas. Casual na sumagot ang feudal lord. 3 araw na ang nakalipas. 3 araw ang nakalipas. Kudlit. Tama nang ipinadala sa akin ni Yao Kangchen ang mensaheng iyon. Kudlit. Tulaga bang nakatagpo ni Yao Kangchen ang Royal Lord? Ang mga feudal lords ay nasa sabik habang si Yang Kai ay nagkunwaring tuwang-tuwa, ngunit wala na siyang mood na magtanong pa. Ang Snow Wolf Squad ay nakatagpo ng Royal Lord. Sa hitsura nito, ang kanilang kapalaran ay seliado na. Total, Special Operations Squad lang sila. Maaaring magkaroon sila ng pagkakataong makatakas kung makatagpo sila ng Territory Lord, ngunit kung makatagpo nila ang Royal Lord. Kamatayan ang tanging posibleng kahihinatnan. Si Yao Kangchen ay maaaring nagpadala sa akin ng isang mensahe sa huling sandali upang ipaalam sa akin ito, ngunit sa kasamaang palad, siya ay walang oras. Kaya, ang Jade Slip ay naglalaman lamang ng mga salitang Royal Lord. Kudlit. Ang Snow Wolf Squad. Namatay. Kudlit. Malamang, lahat sila ay namatay ng magkasama. Lalong sumakit ang puso ni Yang Kai. Ang dahilan ng haka-haka na ito ay ang natitirang 3 squad ay hindi pa nalaman. Kung may mga survivors pa ang Snow Wolf Squad, tiyak na sila ay magiging Black Ink Disciples. Kapag naging Black Ink Disciples na sila, hindi lang may tatago ng Dawn Squad at ng iba pa ang kanilang mga sarili, maging ang sorpresang pag-atake ng Great Evolution Pass ay malalantad. Kung hindi sila lahat ay agad na napatay, ang pagpapakamatay ay ang tanging pagpipilian upang maiwasan ang kanilang mga sarili na maging Black Ink Disciples. Dahil ligtas at maayos pa rin ang Dawn Squad at ang iba pa, at walang kakaibang paggalaw sa linya ng depensa ng Black Ink Clan, nangangahulugan ito na walang sinuman sa Snow Wolf Squad ang nahulog sa kamay ng Black Ink Clan. Lumakas sa puso ni Yang Kai ang pamatay na hangarin dahil hindi na siya makapaghintay na puksain ang lahat ng Black Ink Clan Soul Avatar sa Black Ink Nest space na ito. Gayunpaman, alam din niya na kung susundin niya ang salpok na ito, ang mga pagkalugi ay mas hihigit sa mga natamo. Ang dahilan kung bakit naghinala lamang ang feudal lord na nakabawi ang royal lord ay dahil sa layo. Ang lahat ng low-grade Black Ink Nests ay halos isang buwang paglalakbay mula sa Royal City.
Kung ang Royal Lord ay nasa Royal City, kung gayon kahit na siya ay umatake, hindi nila ito mararamdaman maliban kung talagang ginawa niya ang lahat. Ngunit bakit lalabas ang Royal Lord laban sa Snow Wolf Squad? Ang Royal Lord ay kailangang maging mas malapit sa kanilang Black Ink Nest para maramdaman nila ang kanyang casual na pag-atake. Sa karamihan, ang salungatan ay isang 10 araw na paglalakbay ang layo mula sa kanilang posisyon. Hindi aalis ang Royal Lord sa Royal City kung hindi siya nakabawi. Pagkatapos ng lahat, siya ay masyadong matatakot na tumakbo sa Old Ancestor kung hindi man. Matapos manatili sa Black Ink Nest space ng isa pang oras, sa wakas ay nakahanap si Yang Kai ng pagkakataong umalis. Sa sandaling bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, mabilis siyang nag-scan gamit ang kanyang Divine Sense at napansin na si Ren Bingbay ang nangangasiwa sa Black Ink Nest sa kasalukuyan. Si Shen Ao ay hindi dapat kumapit at umalis, hinihiling kay Ren Bingbay na pumalit. Naglakad si Yang Kai sa gitna at nakipag-chat ng kaunti kay Ren Bingbay bago niya hiniling na bumalik sa Dawning Light. Napansin ni Ren Bingbay na may mali at nagtanong. Squad leader, may mali ba? Tumanggo si Yang Kai. Ang Snow Wolf Squad. Maaaring wala na. Nagulat si Ren Bingbay. Ano ang nangyari? Sumagot si Yang Kai. Maaaring tumakbo sila sa Royal Lord. Ang Royal Lord. Hindi sinasadyang napabulala si Ren Bingbay sa pagkabigla. Pumunta sila sa Royal City. Umiling si Yang Kai. Hindi sana nakipagsapalaran si Yao Kangcheng. Siguradong nasagasaan niya ang Royal Lord sa labas. Pagbalik mo, sabihin sa lahat na mag-ingat ng husto. Naiintindihan. Game time na sumang-ayon si Ren Bingbay. Pagkaalis niya, nag-isip si Yang Kai saglit bago nag-message kina Chai Fang at Magaw tungkol sa Snow Wolf Squad, na sinabihan silang itaas ang kanilang pagbabantay sa pinakamataas na limitasyon. Gayunpaman, kung makatagpo nila ang Royal Lord, wala silang magagawa kahit gaano pa sila kaingat. Masyadong malawak ang agwat ng kanilang lakas. Sa ngayon, ang tanging magagawa ni Yang Kai ay magdasal na makapaghintay pa sila ng ilang araw hanggang sa dumating ang Great Evolution Pass. Kaagad pagkatapos, nagpadala rin si Yang Kai ng mensahe sa Great Evolution Pass para ipaalam sa kanila ang tungkol sa hinihinalang paggaling ng Royal Lord. Nakatanggap si Yang Kai ng tugon mula sa Great Evolution Pass sa lalong madaling panahon. Ang Old Ancestor ay personal na nagpadala sa kanya ng isang tugon na nagbabasa. Mayroon akong magandang ideya tungkol sa mga pinsala ng Royal Lord. Imposibleng makarecover siya sa ganoong kaikling panahon. May mali ba sa impormasyon? Mabilis na nag-message si Yang Kai, na ipinaalam sa kanya ang lahat ng natutunan niya sa Black Ink Nest Space. Sa pagkakataong ito, hindi ang Old Ancestor ang nag-message kundi si Siang Shan sa halip. Hiniling niya sa kanya na mag-ingat at agad na tumakas kung nangyari iyon, ibig sabihin ay dapat siyang tumakas ng mag-isa. Ang miniature universe ni Yang Kai ay mayroong World Tree clone. Kaya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagiging isang Black Ink disciple. Sanay din siya sa Dao of Space. Dahil dito, disente pa rin ang kanyang pagkakataong makatakas kasama ang kanyang buhay. Ngunit kung sinubukan niyang tumakas kasama ang iba, iyon ay talagang hindi makatotohanan at ang lahat ay tiyak na mapapawi. Martial Peak, Kabanata 5348. Darating ang Great Evolution Pass. Hindi sumagot si Yang Kai at sa halip ay isang malalim na kunot ang lumitaw sa kanyang noo. Malinaw na sinabi ng Old Ancestor na imposibleng makabawi ang Royal Lord, ngunit muli, sinabi ng Feudal Lord na naramdaman niya ang aura ng pag-atake ng Royal Lord 3 araw na ang nakakaraan. Anong nangyayari dito? Kudlit, si Yang Kai ay ganap na nalilito. Nanatiling kalmado at payapa ang lahat sa mga sumunod na araw. Walang Black Ink clansman ang bumisita sa 4 na Black Ink Nest na inookupahan ng 3 squad, at nananatiling ligtas at maayos ang mga ito, hindi nalantad. Ilang beses nang pumasok at lumabas si Yang Kai sa Black Ink Nest space. Ngayon, maaari siyang ituring na isang pamilyar na mukha doon at malayang nakakausap ang marami sa mga Feudal Lord, ngunit sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi siya nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang Feudal Lord na nagsabi na naramdaman niya ang aura ng Royal Lord na hindi nakapasok sa Black Ink Nest space na ito simula noong araw na iyon, kaya hindi na siya mahanap ni Yang Kai para magtanong patungkol sa sitwasyon. Sa lahat ng ito, madalas na nakikipag-ugnayan si Yang Kai sa Great Evolution Pass para subaybayan ang kanilang pag-unlad. Ayon sa orihinal na schedule ng Great Evolution Pass, dapat ay nakarating na sila sa linya ng depensa ng Black Ink Clan ilang araw na ang nakalipas, ngunit dahil inalis ni Yang Kai ang mga mata at tenga ng Black Ink Clan sa pamamagitan ng pag-okupo sa 4 na Black Ink Nests, maaari na ngayong Great Evolution Pass, palusot ng hindi napapansin. Upang magawa ito,
Gayunpaman, ang PAS ay kailangang magbago ng kurso, na naantala sa kanila ng ilang araw. Ngayon, nakaupo si Yang Kai sa Black Ink Nest at mahigpit na sinusubaybayan ang paligid pagkatapos makatanggap ng mensahe. Matapos ang halos tagal ng pagpapakulo ng isang tasa ng tsaa, bigla siyang nakaramdam ng isang bagay na pumapasok sa hanay ng pagtuklas ng kanyang Black Ink Nest, at ito ay isang napakalaking bagay. Dumating na ang Great Evolution Pass. Agad na tumakbo palabas si Yang Kai at tumingin sa lokasyon kung saan naabala ang linya ng depensa, ngunit wala siyang nakita. Kahit ang kanyang Divine Sense ay walang mahanap. Nang i-activate niya ang kanyang Demon Eye of Annihilation na nakita niya sa lahat ng ilusyon at sa wakas ay naaninag niya ang isang napakalaking distorted na anino na mabilis na papalapit. Maaaring nakuha nila ang 4 na katabing Black Ink Nests at gumawa ng butas sa linya ng depensa ng Black Ink Clan, ngunit kailangan pa rin ng Great Evolution Pass na magkaila ang sarili. Kung hindi, kung dumaan ang isang random na Black Ink Clansman, madali niyang makikita ang higanteng Great Evolution Pass. Sa hitsura nito ngayon, malamang na na-activate ng Great Evolution Pass ang isang medyo malaking Illusion Array. Gamit ang Illusion Array na ito, ang Great Evolution Pass ay ganap na nakatago mula sa mga ordinaryong paraan ng pagtuklas. Napakabilis ng Great Evolution Pass, kaya mabilis itong dumaan sa Black Ink Nest ni Yang Kai at dumiretso sa Royal City. Kasabay nito, ilang figure ang lumipad palabas mula sa Great Evolution Pass na tahimik na parang mga multo na sunod-sunod. Malinaw na nakita ni Yang Kai ang lahat at agad na ginamit ang kanyang Divine Sense para gabayan sila. Makalipas ang ilang sandali, may kabuoang 500 7th Grade Heaven Opening Realm Masters ang dumating bago si Yang Kai. Sumenyas siya sa kanila bago sila dinala sa Black Ink Nest. Wala siyang ideya kung ano ang pinlano ng Great Evolution Pass o kung bakit nagpadala sila ng 500 7th Grade Heaven Opening Realm Masters sa kanya, ngunit malinaw naman, may iniisip ang mga nakatataas. Hindi nagtagal, nalaman niya ang plano. Personal na nag-message si Siang Shan kay Yang Kai at ipinaalam sa kanya na ang pangunahing misyon ng 7th Grade Heaven Opening Realm Masters na ito at ng 4 na Special Operations Squads ay lipulin ang kasing dami ng Black Ink Clansmen at low-grade Black Ink Nest sa pinakalabas na ring. Sa ngayon, matagumpay na nakapasok ang Great Evolution Pass sa linya ng depensa ng Black Ink Clan at dumiretso na ito sa Royal City, ngunit gaano man kaluwag ang seguridad ng Black Ink Clan, hindi may tatago ang Great Evolution Pass hanggang sa maabot nila ang Royal City. Ang Great Evolution Pass ay tiyak na malalantad sa kalagitnaan. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat na. Hanggat walang sapat na oras ang Black Ink Clan para maghanda, magiging matagumpay ang sorpresang pag-atake ng Great Evolution Pass. Ang natitirang bahagi ng labanan ay depende sa kani-kanilang lakas. Kapag nalantad ang Great Evolution Pass, ang Black Ink Clansmen na nagse-set up ng defensive perimeter ay i-recall sa Royal City. Ang 3 Special Operations Squads at ang misyon ng 500 7th Grade Masters ay pumatay ng pinakamaraming Black Ink Clansmen hanggat maaari at pahinain ang puwersa ng Black Ink Clan na maglatag ng pundasyon para sa paparating na labanan. Ang 500 7th Grade Masters na ito ay hindi lamang kumakatawan sa kanilang sariling lakas, gayunpaman. Lahat sila ay alinman sa squad leaders o vice squad leaders. Ang kani-kanilang mga miyembro ng squad at mga barkong pandigma ay lahat ay nakaimbak sa kanilang miniature universe. Ang 500 taong ito ay kumakatawan sa higit sa 200 squads. Nakita ni Yang Kai ang maraming pamilyar na mukha sa 500 taong ito, kabilang sina Cheng Kui at Su Yingzhou. Matapos umunlad si Shu Linggang sa 8th grade, hindi na sila nakita ni Yang Kai sa loob ng mahigit 2 siglo, ngunit hindi niya inaasahan na asenso din sila sa 7th grade. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, hindi ito nakakagulat. Cheng Kui man o Su Yingzhou, pareho silang nanatili sa 6th grade sa mahabang panahon at sinamahan ang kanilang Honored Master Shu Linggang sa Black Ink Battlefield sa loob ng ilang siglo, kaya normal lang para sa kanila na umunlad sa kanilang paglilinang. Ngayon, silang dalawa ay nakabuo ng isang squad, at dahil medyo pamilyar sila sa isa't isa, maaari nilang patayin ang kanilang mga kaaway ng lubos. Iniulat ni Cheng Kui. Brother Yang, bago tayo pumunta dito, sinabi ng Army Commander na ikaw ang mamamahala sa operasyong ito. Ang tanging misyon natin ay pumatay ng maraming Black Ink Clansmen hanggat maaari. Tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Kung ganoon, ang Yang na ito ay pinagkatiwalaan ng isang malaking misyon. Napakahalaga ng laban na ito, kaya sana ay ibigay ng mga senior brothers at senior sisters ang kanilang lahat sa mga susunod na araw. Isang matandang 7th grade ang tiniyak na nakangiti. Huwag kang mag-alala, ang Old Master na ito ay naghihintay sa araw na ito sa loob ng maraming taon. Kahit mamatay ako,
Hindi ko hahayaang magkaroon ng madaling panahon ang Black Ink Clan. Mabilis na umiling si Yang Kai. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa kasalukuyan, mayroon tayong malaking kalamangan. Kung mabubuhay ka sa pamamagitan nito, iyon ang pinakamabuti. Ang Black Ink Clan ay walang mga ugat, kaya ang kanilang buhay ay hindi kasing halaga ng sa atin. Senior brother, maaaring hindi ka pa bata, ngunit kung makakalusot ka sa 8th grade, maaari kang mabuhay ng marami pang taon. Sino ang nakakaalam, kapag bumalik ka sa 3,000 mundo, maaari ka pang makapag-asawa ng ilang magagandang asawa at manganak ng ilang mga anak at tamasahin ang kagalakan ng buhay ng pamilya. Nagtawanan ang mga lalaki sa karamihan habang si So Ying-Zu at ang iba pang babaeng 7th grade masters ay hindi maiwasang mapatingin ng matalim kay Yang Kai. Lalong tumawa ang matanda. Tama si junior brother, kung gayon dapat bang pahalagahan ng old master na ito ang aking buhay. Pero syempre, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yang Kai at pinakilos ang kanyang world force habang iniunat niya ang kanyang kamay at lumikha ng bola ng liwanag sa kanyang harapan. Hindi ko alam kung gaano ang alam ng lahat tungkol sa sitwasyon, kaya bibigyan kita ng maikling pangkalahatang ideya. Itinuro niya ang ilaw na lugar at nagpatuloy. Ito ang Royal City. Habang nagsasalita siya, isinaaktibo niya ang kanyang Black Ink Strength habang kumakalat ito palabas mula sa maliit na liwanag, nagiging payat habang lumalayo ito mula sa maliit na liwanag. Ito ang kasalukuyang defense line ng Black Ink Clan, na puno ng Black Ink Strength. Habang nagsasalita siya, maraming liwanag na tuldok ang lumitaw sa pinakalabas na perimeter. Ito ba ang mga Black Ink Nests? Tiningnan ni Chingkoy ang libu-libong light point at nag-iisip na nagtanong. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang paninindigan. Tama, lahat ito ay Black Ink Nests. Ang Black Ink Clan ay nagtataglay na ngayon ng ilang Territory Lord Black Ink Nests at tinatansya ko na ilang dosina sa kanila ang inilipat sa Royal City. Ang bawat Territory Lord Black Ink Nest ay may ilang dosenang Feudal Lord Black Ink Nests na maaaring dinala din o bagong spawn upang pahusayin ang defense line, kaya mayroong nasa pagitan ng 2,000 hanggang 3,000 Black Ink Nests sa paligid ng Royal City. Bahagyang napailing ang lahat. Ang libu-libong low-grade Black Ink Nests ay napakalaking bilang. Ngunit ito ay normal din. Kung may mas kaunti, ang Black Ink Clan ay hindi makakapag-set up ng napakalaking defense line. Sa kasalukuyan, ang pinakamalabas na Black Ink Nests ay halos isang buwang paglalakbay mula sa Royal City. Inabot ni Yang Kai at itinuro ang isa sa mga butil ng liwanag. Narito tayo, at ang 3 pinakamalapit na Black Ink Nests ay nasa ilalim din. Ang ating kontrol. Ang kanyang paliwanag ay napakasimple at malinaw. Kahit na ang lahat ay kara-rating lang dito, naunawaan agad nila ang pangkalahatang sitwasyon. Ang linya ng depensa ng Black Ink Clan ay makikita bilang isang higanteng globo, at ang Royal City ay matatagpuan sa gitna ng globo na ito. Dahil gusto ng mga nakatataas na alagaan natin ang Black Ink Clansmen sa Outer Ring para magkaroon ng kalamangan sa paparating na labanan, kailangan nating patayin ang pinakamaraming feudal lords na ito sa abot ng ating makakaya. Kung mas maraming mga feudal lord ang maaari nating patayin, mas maraming kalamangan ang makukuha natin sa paparating na digmaan. Mayroong higit sa 200 squads dito, kaya simula sa 4 na Black Ink Nests na ito, lilipat tayo palabas, aalisin ang lahat ng mga kaaway sa daan. Hanggat mabilis tayong kumilos, maaalis natin ang marami sa mga Black Ink Clansmen bago nila malaman kung ano ang tumama sa kanila. Ayon sa aming mga naunang pagsisiyasat, karaniwang may 2 o 3 feudal lords na nagbabantay sa bawat Black Ink Nest. Ang isa ay responsable para sa paggawa ng Black Ink Strength upang palawakin ang linya ng depensa, habang ang isa ay responsable para sa pagbabantay dito. Kaya, ang iminumungkahi ko ay ang isang pangkat ng 2 squad ay ang kinakailangan upang mabilis na durugan ang isang pugad at patayin ang mga kaaway na nagbabantay dito. Ang bawat human squad ay mayroong hindi bababa sa 2 7th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya kung ang 2 squad ay bubuo ng isang team, 4 na 7th grade Heaven Opening Realm Masters ang magkakasamang kikilos, na kung saan ay ang pinakamababa upang magarantya ang tagumpay. Siyempre, ang ilang mga koponan ay magkakaroon ng mas maraming 7th grade Heaven Opening Realm Masters at natural na magiging mas malakas. Higit pa rito, ang humans ay nagkaroon din ng suporta ng kanilang mga warship. Dahil dito, magiging isang simpleng bagay para sa 2 squad na harapin ang isang Black Ink Nest. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay naging solemn na habang idinagdag niya. Maaari ding gamitin ng isang feudal lord ang kanilang Black Ink Nest para madagdagan ang kanilang lakas kapag nasa malapit, kaya kapag nakipag-ugnayan ka sa Black Ink Clan dito, kung maaari,
magsimula sa pagwasak sa Black Ink Nest. Bago ay target ang mga feudal lords. Bukod dito, sigurado akong lahat kayo ay may kasamang evil purging divine spears. Ang sibat na ito ay napaka-epektibo laban sa Black Ink Clan, ngunit kung hindi ka sigurado na maaalis mo ang iyong kalaban, huwag mo itong gamitin para maiwasan naming ibunyag ang pagkakaroon nito. Ang evil purging divine spear ay dapat munang gamitin sa territory lords. Naiintindihan namin. Tumanggo ang pag-amin ng matanda. Kung naiintindihan mo, wala namang problema. Maghiwalay na tayo. Pagkasabi nito, mabilis na sinimulan ni Yang Kai na hatiin ang mga koponan. Sa ngayon, mayroon silang 4 na Black Ink Nest na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sa higit sa 200 squad na ipinamahagi ng pantay-pantay, bawat isa sa 4 na Black Ink Nest na ito ay pansamantalang maglalagay ng 50 squad. Natural na imposible para sa kanilang lahat na makagalaw ng magkasama. Kapag sumiklab ang digmaan, ang lahat ng squad na ito ay maghihiwalay at aatake sa Black Ink Nest sa paligid ng linya ng depensa ng Black Ink Clan ng magkapares. Siyempre, hindi magiging handal ang Black Ink Clan para manatili sa pwesto at maghintay na mapatay. Kapag naipadala na ng Royal City ang balita ng pagsalakay, tiyak na babalik ang Black Ink Clan upang ipagtanggol ito. Sa oras na iyon, maaari itong maging isang pursue and kill na sitwasyon, o maging isang magulong labanan. Hindi inaasahan ni Xiang Shan na magagawa ni Yang Kai at ng iba pa na lipulin ang lahat ng Black Ink Clansmen sa gilid ng defense line, at hindi rin inisip ni Yang Kai na magagawa nila ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng libu-libong Black Ink Nests nang hindi napapansin sa loob ng ilang araw ay hindi talaga makatotohanan. Kaya lang nilang gawin ang lahat para bawasan ang puwersa ng Black Ink Clan. Ito ay makikita bilang ang taliban na labanan ng Great Evolution Pass, habang ang pangunahing labanan ay sa Royal City. Makalipas ang ilang sandali, umalis ang lahat ng 7th Grade Masters, naiwan lamang ang 100 o higit pang mga tao sa panig ni Yang Kai. Ipinatawag ni Ching Kui ang kanyang squad's warship at sinabihan silang magpahinga at magpagaling. Sa proteksyon ng battleship, walang kailangang mag-aksaya ng kanilang lakas para labanan ang pagsalakay ng Black Ink Strength. Hindi rin nanatiling walang ginagawa si Yang Kai. Palagi siyang pumasok at lumabas sa Black Ink Nest space para maghanap ng impormasyon. Ang Great Evolution Pass ay nakapasok na sa linya ng depensa, ngunit aabutin pa rin ng 1 buwan bago makarating sa Royal City. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano katagal mananatiling nakatago ang Great Evolution Pass, ngunit habang tumatagal, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa human race. Hanggat maaari itong maiwasan ang pagtuklas sa loob ng kalahating buwan, hindi mahalaga kung sila ay nalantad pagkatapos nito. 3 araw, 5 araw, 10 araw. Si Yang Kai ay wala pa ring natatanggap na balita. Nakahanda ang daan-daang 7th Grade Masters sa loob ng 4 na Black Ink Nests. Nang makalipas ang kalahating buwan, wala pa ring balita, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yang Kai. Ang sorpresang pag-atake ng Great Evolution Pass ay nagtagumpay. Nabigo ang Black Ink Clan na mapansin kahit hanggang sa puntong ito, kaya kahit na natuklasan nila ang Great Evolution Pass sa susunod na hininga, huli na para sa kanila na gumawa ng tamang paghahanda.